Amen? So basahin po natin no, yung ating talata po ngayon. At no, ito po ang ating pag-aaralan, committed to serve. Amen? So sa Matthew 10, 29, 30, basahin po natin muna. Amen? Ewan ko kung nilagay ko. Yeah? Otay? Wala. Okay, wala. Sige po, basahin po natin. Okay, basahin natin sa Tagalog. Yan, ito lang po. Yan. Okay. Basahin po natin ito sa Tagalog. Nasa 29 to 30, 33. Pero, akit muna tayo para maalala natin yung nakaraang linggo. Okay, akyat tayo doon, no? Bago mag-29. So, sayin natin. Sayin natin mula 23. Okay, sabi dyan, ngunit kapag inuusig nila kayo sa lungsod na ito, may naalala na kayo, yun palang na verse, may naalala na kayo nung last time kung ano yung pinag-aralan natin. Okay? So, sa 23, ngunit kapag inuusig nila kayo sa lungsod na ito, tumakas kayo patungo sa iba sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo natatapos libutin ang mga lungsod ng Israel, darating na ang anak ng tao. Okay? 24, ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro. At ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapagkat nasa alagad na matulad sa kanyang guro, sapat na sa alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Okay? Sabi diyan, kung tinatawag nila ang may-ari ng sambahayan na Beelzebub, no, yung tinutukoy na may demonyo, okay? Gaano pa kaya na kanilang sasabihin iyon sa mga kabahagi ng sambahayan. Okay? 26. Huwag nga kayong matakot sa kanila sapagkat walang anumang natatakpan na hindi mahahayag at walang anumang nakatago na hindi malalaman. 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay sabihin ninyo sa liwanag. Ang narinig ninyo ng pabulong ay ipahayag ninyo mula sa mga bubungan ng bahay. And 28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan. Ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na makakapatay kapwa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So ito po yung ating ngayon, yun yung nakaraan. So may naalala na kayo sa ating pinag-aralan last week, no? Okay? Ito naman po ang ating kasunod na pag-aaralan. Okay? Hindi ba ipinagbibili ang dalawang maya? Alam niyo yung maya? Ng 1 sentimo? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahihintulutan ng inyong Ama. Maging ang mga buhok ninyo sa inyong mga ulo
ay bilang niya ang lahat. Kaya nga, huwag kayong matakot sapagkat higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Kaya nga, ang sinumang maghahayag sa akin sa harap ng mga tao, ay ihahayag ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sinumang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen? Tayo po manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw na ito. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Patuloy niyo po kaming ibaba, O God, at patuloy nawa, ikaw po ang aming may taas sa aming mga aksyon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga sinasabi, O Diyos. Lord, ikaw po nawa ang aming patuloy na maranasan, Panginoon, sa aming buhay. Kaya sa mensahe, Panginoon, na marinig namin, nawa ito'y tumimo sa aming puso at maunawaan namin, Panginoon, dahil sa iyong karunungan na ipinagkaloob sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, so, yun po. Amen? Ito po yung sa atin ngayon, yung committed to serve. Amen? Committed to serve. Okay, pag maraming simbahan natatakot mag-preach about commitment, about like this, no? Kasi, lalo na dito sa Japan. Lalo na dito sa Japan kasi talagang mahirap, no? Aminin natin na mahirap mag-commit. Lalo na kung hindi talaga yun ang unang pinunta natin dito sa Japan. Okay? Kaya maraming ayaw pakinggan, ayaw marinig yung ganitong usapin. Pero ang Diyos ay alam natin, no, kung naniniwala tayo na ang salita ng Panginoon Diyos ay tunay at yun ang ating sinasampalatayanan. Amen? Naniniwala tayo na ito ay makakabuti sa atin at higit sa lahat makakapagbigay luwalhati sa ating Ama na nasa langit. Amen? So ito po, no, yung binasa po natin, marami na pong naibahagi si Jesus sa kanyang mga alagad. Okay? No, nung naalala niyo dun sa Matthew. So, bago niya sila isinugo ng dala-dalawa para sa gawain ng ministeryo. So, siya ay naging tapat at hayagan niyang sinasabi sa kanila ang Panginoon, no? Siya po ay naging tapat at inihayag niya ang mga kahirapan, yung narinig natin last week na yung mga opposition na kanilang maaaring harapin or talagang haharapin. No? Amen? Bakit po? Dahil sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Okay? So may mga tatanggap sa kanila ng may kagalakan, ngunit marami rin po ang hindi tatanggap. Marami din. Kaya dapat na silang maghanda. Okay? Maghanda sa pagharap doon sa mga argumento, doon sa pag-persecute, no, sa mga pagdududa, sa mga panghihina or panghihina ng loob na mararanasan nila paminsan-minsan. Ngunit kahit sa ganitong mga pagkakataon, mga kapatid, kailangang magpatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, kailangang magpatuloy. Amen? Kailangang magpatuloy. Amen? Ganun din po ang mga disipulo. Kailangan nilang magpatuloy. Mahalaga po yun. Tandaan niyo po yung magpatuloy. Amen? Kailangang magpatuloy sila sa gawaing ipinagkatiwala sa kanila. Amen? So, ang pagharap sa mga pagsubok ay hindi po dahilan upang talikuran ang kanilang tungkulin. Okay? So, ang misyong kanilang tinanggap ay hindi para sa mga mahihina ang loob o sa mga kulang sa paninindigan para sa Panginoon.
Okay? Ang kahirapan at pagsalungat ay bahagi ng, ano po? Paglilingkod. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi, no? Ang kahirapan at pagsalungat ay bahagi ng paglilingkod. Amen? No, bahagi po ng paglilingkod natin sa Diyos. Amen? So mayroon tayong kaaway. Yung katabi, wag mo tingnan yung katabi mo, no? Meron tayong kaaway. Okay? Meron tayong kaaway na tutol sa gawain ng mga mananampalataya at ng iglesia. So gagawin niya ang lahat upang hadlangan ang ating pagsisikap at panghinaan tayo ng loob sa ating paglakad kasama ang Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Okay? So tulad po ng mga alagad, kailangan din nating, no, tulad ng mga disciple, tulad ng mga alagad, kailangan din po natin ngayon, kailangan din po nating maghanda sa pagharap sa mga hirap na kaakibat ng ating paglilingkod. Amen? So, no, magpasya po tayo ng buo ang puso na manatiling tapat sa Panginoon Diyos. Hindi po tayo yung unang salinlahi na dumaranas ng ganitong mga pagsubok. Maaaring yung naranasan mo ngayon na problema or pagsubok, may nakaunang nakaranas pa dyan. Amen? So nasaan kaya tayo ngayon? No? Mga kapatid, no? Yung mga naunang, no, isipin niyo po ito, yung mga pagsubok po natin ngayon, maaring sinasabi mo or nasabi mo na ikaw na ang may pinakamalaking problema sa mundong ito. Maaring nasabi mo na yon. Pero ito, tandaan niyo po, mga kapatid, hindi ikaw ang pinakaunang dumanas niyan. Maaring meron pang taong dumanas ng pagsubok na katulad mo ngayon, na pinagdadaanan mo. Amen? So kung kumbaga po, nasaan kaya tayo ngayon? Isipin po natin. Yung sila that time na nakaranas ng same na sa atin ng pagsubok, no? Dahil sa kanilang paglilingkod. Nasaan kaya tayo ngayon? Kung tinalikuran nila ang kanilang gawain. Nasaan kaya tayo ngayon kung tinalikuran nila ang kanilang gawain dahil lamang sa mga pagsubok na kanilang naranasan? What if nag-quit sila or what if tumigil sila sa kanilang tungkulin, sa kanilang paglilingkod? Nasaan kaya tayo ngayon? Nasaan kaya tayo ngayon kung tinalikuran nila ang kanilang gawain dahil lamang sa mga pagsalungat o paghihirap? Amen? So, nagpapasalamat po ako na sila po noon ay nanatiling matatag. Amen? Kahit na mahirap ang gawain. Isipin po natin, no? Kung ano yung pinagdaanan nila. Lalo na yung mga disipulo. Kung paano sila naglingkod. Buti nga ngayon, ang layo ng kanilang mga nilalakad. Pinupuntahan para lang may ipaabot or magawa nila yung tungkulin na ibinigay sa kanila ng Panginoon Diyos. Ang layo ng kanilang nilakad. Wala naman silang sakyan dati. Wala namang train. Okay? Buti pa ngayon, meron na tayong train. Pero minsan hindi pa rin tayo nakakapunta. Isang eki na lang, hindi pa rin tayo nakakapunta. Pero tandaan niyo mga kapatid, kung tinalikuran nila ang kanilang gawain noon, saan kaya tayo ngayon? Amen? Kaya kung nais po nating makarinig pa ang mga susunod na henerasyon, maaaring mga anak natin, apo natin, kung gusto niyo pang makarinig sila
no, yung mga susunod na henerasyon ng ebanghelyo. Dapat nating gampanan ang ating bahagi sa panahong ito. Amen? Dapat nating gawin yung tungkulin natin ngayon. Tama? Kung nais po nating marinig din po nila yung ebanghelyo sa susunod na henerasyon. Kasi kung hindi natin gagawin, narinig natin ang ebanghelyo, hindi natin gagawin yung gaya ng ginagawa ng mga disipulo, amen? O tungkulin sa atin bilang mga Kristiyano. Kung hindi natin gagawin yon, paano pa makakarinig yung mga taong or yung the next generation ng gospel? Okay? Kaya dapat po natin gampanan yung ating bahagi sa panahong ito upang matiyak na ang iglesia ay mananatiling buhay at matatag. Amen? Kaya ito, no, itong iglesia natin, maaaring uuwi tayo 5 years, no, maaaring iba sa atin 4, 5 years hindi na tayo magkikita. Tama? Maaaring hindi na tayo magkikita kasi uuwi na ang iba maglo-London, mag-Australia. Di ba? Maaaring hindi na tayo magkikita sa lugar ng Japan. May tumatawa, may mag-Australia ata. Di ba? Tama po. Siguro 5 years, maaaring hindi na tayo magkasama, magkikita. Okay? Kaya, kailangan po nating, kaya itong church na ito, kung gusto po nating makarinig yung next generation dito at gagamitin tong LOG Tsukuba. Kung nais nating makarinig din sila ng ebanghelyo, ngayon pa lang mga kapatid, is gawin na natin yung ating gampanin. Okay? Yung ating bahagi sa panahong ito. Amen? Para matiyak po natin, no, na ang iglesia ay mananatiling buhay at matatag. Amen? So as we consider po, no, the affirmations of Jesus, no, within the text. Okay? So I want to think on committed to serve. Amen? Sabihin po nga natin, committed to serve. Amen. So, una-una po na ating pag-aaralan, doon po sa ating nakita sa teksto na ito, nandyan po yung the security for disciples. Amen? And yung pangalawa po na pag-uusapan po natin, dalawa lang ngayon, dalawa lang po pag-uusapan natin. The security for disciples and the responsibility of men. Amen? So, una po dyan, no? The security for disciples. Amen. So, ano po daw po? Upang palakasin ang kanilang paninindigan. Okay? Ano po sabi sa 29 and 31 to 31? Okay, sabi dyan, no? Sa 29, hindi ba ipinagbibili ang 2 maya ng 1 sentimo? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahihintulutan ng iyong ama. Maging ang mga buhok ninyo sa inyong mga ulo ay bilang niya ang lahat. Kaya nga, huwag kayong matakot sapagkat higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Amen? Sabihin mo, higit kang mahalaga. Amen? So ano daw po? No? Are not. Wala pa po yan. No? Okay. Sorry po. So upang palakasin po tayo, no, ng ang kanilang paninindigan at pagtatalaga sa ministeryo. So ipinaalala po ni Jesus sa mga alagad ang katiyakang taglay nila sa Panginoon. So ang kamalayan sa kanilang katayuan sa harap ng Ama ay tiyak na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Amen? Upang manatiling matatag sa gitna ng pagsalungat, mga oposisyon, no? Bilang mga mananampalataya at lingkod ng Panginoon. So tinatamasa po rin po, no, natin ang
gayon ding katiyakan. Ang katiyakang ito po, ang katiyakang ito ay isa po dito ay yung the providence of God. Ito po yung katiyakan. Naniniwala po ba kayo? The providence of God. Amen? Ito po yung pagsasaayos ng Diyos. Amen? Hindi ba ipinagbibili ang dalawang maya sa isang pera? At kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa na hindi nalalaman ng inyong Ama. Amen? So sinimulan po ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga alagad ng mababang halaga ng mga maya. Okay? Nakuha niyo po? Sinimulan po ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga alagad ng mababang halaga ng mga maya. So, sa kanilang panahon po, ang dalawang maya, baga nasa, sa dalawang maya, na ay pinagbibili lamang sa isang pera. Ano pa ibig sabihin? Kumbaga, isang ikasampung bahagi ng, kumbaga sa Romanong, yung dinar, yung dinaryo. So, kumbaga po sa atin, kung hintulad po sa ating panahon, ito po ay katumbas ng kanilang kanilang halaga po sa ating panahon na ito. Ang katumbas po sa atin ay ang katumbas ng dalawang maya na ipinagbibili sa piso. Okay? Nakuha niyo po, mga kapatid? Ito ay katumbas ng dalawang maya na ipinagbibili sa piso. Okay? O 5 sentimo. Ganon po ang halaga. Di ba? So, dalawang maya, piso. So, napakaliit ng kanilang halaga sa mata ng lipunan. At gayon man, sinabi ni Jesus na ni isa sa mga ito ay hindi nakukulog sa lupa nang hindi alam at pinahihintulutan ng Ama. Kung ang Ama ay may kamalayan at malasakit sa isang maya, amen? Gaano pa kaya sa kanyang mga anak na kanyang tinawag upang maglingkod? Amen? Paano pa kaya sa atin na tinawag na maglingkod? Amen? Amen po mga kapatid, no? Kung ang Diyos po ang may kontrol sa buhay ng kanyang mga lingkod, hindi po sila sinugo ng nag-iisa ang kanilang buhay. No? Hindi sila isinugo ng nag-iisa. Ang kanilang buhay ay nasa ilalim ng kanyang makapangyarihang kamay habang sila'y naglilingkod. So, ibig sabihin, nandun yung pag-iingat at pagsasaayos ng Diyos. Amen? Amen? Nandun yung providence. No? So, habang tayo po yung naglilingkod din, mga kapatid, habang tayo yung naglilingkod sa Panginoon at humaharap sa mga pagsubok na palaging kaakibat ng ating gawain, madali tayong matuon sa mga kahirapan at makalimot sa banal na pagsasaayos ng Diyos sa ating buhay. So marami tayong haharapin habang tayo'y tapat na naglilingkod sa Kanya. Ngunit wala po tayong kinahaharap na hindi alam ng Diyos. Amen? Kaya yung mga pagsubok mo na pinagdadaanan, alam yan ng Panginoong Diyos. Amen? O hindi niya, o hindi niya kayang pangasiwaan. Amen? Kung siya po ay may malasakit sa mga ibon o dun sa mga maya, dun sa himpapawid, at tapat na naglalaan para sa kanila araw-araw, gaano pa kaya ang kanyang mga gaano pa kaya ang kanyang malasakit sa atin na mananampalataya kay Kristo? Amen? Ang ating buhay at paglilingkod sa Panginoon ay hindi bunga
ng pagkakataon o yung aksidente lamang. Amen? Ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan sa ating buhay at may buong pamamahala sa lahat ng ating kinahaharap. Ang mananampalataya ay makakapanatag sa banal na pagsasaayos ng Diyos. Amen? Kaya nandun po yung pagsasaayos ng Panginoon Diyos. Yun po ang ating nandun po yung ating katiyakan na yun. Amen? Nandun po yung katiyakang, isa po yun sa katiyakan, no? Na tinatamasa rin po natin. Amen? Ano po yung pangalawa? The provision of God. Amen? Naniniwala tayo dito. Amen? The provision of God. Amen? Sabi dyan, but the very hairs of your head are all numbered. Amen? Amen po. No, ngunit naging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Amen? So ipinakita po ni Jesus kung gaano kaingat ang pagkalinga ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So hindi po lamang, no, hindi lamang siya may kamalayan sa bawat mayang nakuhulog sa lupa, kundi pati ang bilang ng kanilang buhok ay alam ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, mas kilala sila ng Diyos kaysa sa pagkakilala nila sa kanilang sarili. Amen? Ipinahihiwatig po ni Jesus na kung ang Diyos ay may sapat na malasakit upang bilangin ang buhok sa kanilang ulo, tiyak na siya ay may malasakit ding tugunan ang kanilang mga pangangailangan habang sila po ay naglilingkod sa Kanya. Amen? Kung siya ay nagbibigay para sa mga maya, tiyak na maglalaan din ang Panginoon para sa kanila. Amen? Kaya mga kapatid, napakapalad at napakapanatag ng mensaheng ito. Kapag talagang pinag-aralan natin, ipinagbulay-bulayan po natin ang lalim ng kahulugan nito. Amen? Ang Diyos po ang lumikha ng sanlibutan at ng lahat ng nasa loob nito. Araw-araw siyang nagbibigay para sa mga hayop. Doon sa parang at mga ibon sa himpapawid. Amen? Sabi nga sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Amen? No? So, masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y hindi naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon sa mga kamalig. Ngunit pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? Amen? Kung ang Diyos po ay tapat na nagbibigay para sa lahat ng kanyang nilikha, bakit tayo madaling mag-alala? Bakit tayo madaling nag-aalala? At magdududa sa kanyang pagkalinga sa atin? No? Sabi po dyan, no? Sabi ng kaibigan ko, worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but doesn't get you anywhere. Amen? Ano yung rocking chair? Yung gano'n? Paano ba? Yun, basta yung mga gumaganon. No? It gives you something to do, pero doesn't get you anywhere. Amen? Ganun po yung worry. Ganun po yung pag-aalala. And marami po nga rin pong mga nagsasabi na yung mga worries natin, yung mga pag-aalala natin, 99% hindi yan mangyayari. 99% or 90% hindi yan magyayari yung mga worries natin.
And marami din nagsasabi, yung mga worries po natin, sayang lang yan sa oras. It's a waste of time. Amen? No? Tulad ng mga alagad, alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan at siya ang maglalaan. Amen? Sabi ko nga, no? Sabi ko nga, dati talaga, nung wala pa kaming kuruma, sabi ko, Lord, ikaw ang nagbigay nitong kuruma namin. Sa iyo ito, kami lamang ay tagapangalaga. Kami lamang po ay, tagapangalaga doon sa ipinagkaloob niyo po sa amin. Kaya naniniwala po ako na ikaw din ang magpro-provide ng panggas, pang tollgate, pang papaayos, ano ba yung mga pangsyakin, lahat. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng ano man yan, no? Yung kuruma, yung bahay, amen? O ano pang pangangailangan ng ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya, Lord, ikaw po ang tumawag sa akin sa pastoral ministry. Naniniwala ako na ikaw din magpro-provide ng aming pangangailangan sa ministry. Amen? Kaya minsan maraming ayaw mag-ministry. Kasi nga, tinitignan nila kung ano yung kaya nilang gawin. Nasasabi ko yan ngayon, no? Pero dati talaga, yun din ang natignan ko. Para din akong si Moses. Dati, todo tanggi ako. Mag-exhort, puro tanggi ako. Ayoko kasi, ang lagi kong dinadahilan, pinupulot ko lagi sa bulsa ko. Katulad ni Moises, na bulol. Hindi nakakapagsalita, nang maayos. Nabubulol ako, pero napagtanto ko, ayaw ko lang talaga. Ayaw ko lang talaga. Naghahanap lang ako ng rason na hindi ko matanggal sa aking bulsa na pag assign ako na mag-e-exhort, nahihiya ako. Kukunin ko naman yung reason na yun, babasahin ko, bulol kasi ako, hindi ako marunong masyadong magsalita, bulol ako. O di ba? So yun. Pero ang katotohanan is talagang ayaw ko lang. Ayaw ko lang gawin. Kaya, mga kapatid, kung naniniwala po tayo na ang Diyos ang tumawag sa atin sa ganitong ministry, siya lahat magbibigay ng ating pangangailangan. Amen? Naniniwala ako na siya ang magpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan sa ministry. Amen? Ano man po yan? Kaya kapatid, kung naniniwala tayo na ang Diyos po ang nagbigay nito para sa atin. Ano man yan, ano man yung binigay sa atin ng Panginoon Diyos, siya din yung magpro-provide ng ating pangangailangan. Amen? Yung mga bahay po natin ito po, no, ako, no, yung prinsipyo ko is, kung ano yung binigay ng Panginoon Diyos sa akin, gusto ko lagi kong isipin na ako ay pangasiwa nga lang, nag-aalaga lang ako sa bagay na yon. Ako ay hindi ko inaangkin. Amen? Hindi ko inaangkin kasi talagang sa Diyos to. Lahat. Lahat ng meron tayo na-achieve. Sa Diyos lang lahat yan. Amen? Kaya tandaan po natin, ano man po yung mga ministry na meron tayo, ang Diyos ang magbibigay sa atin. Siya ang mag-provide po sa atin ng ating mga pangangailangan. Amen? So, yun po yung pangalawa na katiyakan na tinatamasa po natin. Amen? Yung provision ng Panginoon Diyos. Amen? No? Sa ating paglilingkod. Ano po yung pangatlo? The plan of God. Amen? Sabi niya sa 31, fear ye not, therefore ye are of more value than many sparrows. Amen? So, nandito po yung plano ng Diyos. Amen? Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Nakita niyo po yung halaga ng maya, 2 piso. 2 piso. Yung ko lang ngayon.
2 piso yung maya. So, higit na mas mahalaga ka kaysa sa maya. Maring 2 ka. Hindi, joke lang. Higit tayo. Mas higit tayo doon sa maya. Amen? Kaya, alam ni Jesus na ang paglalakbay ng kanyang mga alagad ay hindi magiging madali. Magkakaroon ito ng bahagi, no, ng mawawalan sila ng katiyakan, yung kasiguraduhan at kahirapan, no? At magkakaroon ng kahirapan. May mga taong tatanggap sa kanila, ngunit marami rin ang hindi. Minsan ay mararanasan nila ang kasaganahan dahil sa kabutihan at sa kanilang pagpatuloy at pagtitiis. Ngunit may mga pagkakataon din, no? Ngunit may mga pagkakataong salat din ang kanilang magiging kalagayan. So anuman ang kanilang kalagayan, sinabi ni Jesus na wala silang dapat ikatakot. Kung sa inyo ba sasabihin ng Panginoon Diyos, huwag kang matakot. Matatakot ka ba? Okay? So sinasabi po sa atin ngayon ng Panginoon Diyos, kung meron tayong kinakatakutan, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag kang matakot. Amen? Ganon din po ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Amen? Na wala silang dapat ikatakot. So ang Diyos po ang maglalaan ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya sinasabi, no, ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi nyo kailangang matakot dahil tunay na may malasakit ang Panginoon sa inyo. Even down to the most minute detail. Amen? Kung nagmamalasakit ng Panginoon sa mga maya, and kung alam niya ang bilang ng ating mga buhok sa ating ulo, din mas lalong iniingatan tayo ng Panginoon. Amen? Di ba, ang kaaway, di ba, sinabi ko last Sunday na ang kaaway, no? Di ba, pinipersecute tayo? No? Pinipersecute din ang mga mananampalataya. Hindi lang saan? Hindi lang sa physical. Hindi lang yung parang sinasaktan tayo physically, pati rin sa mental and emotional natin, no? Kung naalala niyo po na in-example ko doon na minsan, no, if meron tayong mga big events, no, yung mga gawain sa Panginoon Diyos, di ba bago mangyari yung gawain na yon, sa kalagitnaan nun, sinusubok tayo, dinidiscourage tayo. Merong mga bagay na dinidiscourage tayo ng kaaway. Bakit po? Yun lang po kasi ang kaya niya na lang gawin eh. Kasi talo na siya. Guguluhin ka na lang. Ililigawin ka na lang. Gagawin niya yung lahat para lang hindi ka matuloy. Gagawin niya ang lahat para lang hindi mangyari yung pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? Yun lang po ang gagawin ng kaaway para sa atin. Maraming pinapaisip sa atin, maaring sinasabi sa atin ng kaaway na tumigil ka na sa paglilingkod, tumigil ka na sa ganyang gawain. Maaring yan po ang pinapasok sa atin ng kaaway. Bakit po? Yan na lang ang ginagawa niya. Kasi hindi niya na mababago ang kaligtasan na natanggap natin mula sa Panginoon Diyos. Amen? Kaya, doon siya papunta. Alam niya na yung future niya. Kung saan siya papupunta pagdating ng araw. Kaya tayo dinidiscourage, ginugulo ng kaaway. Amen? Yun na lang po ang kaya niyang gawin. Pero, hindi po natin yun malalabanan kung malayo tayo sa Panginoon. Hindi natin malalabanan yung mga technique ni Satan, mga strategy niya, na noon pa niya ginagamit hanggang ngayon, ginagamit niya pa rin. Kasi bakit po? Effective. Effective. Sa mga mananampalataya. Effective. Yung mga strategy ni Satan sa'yo. Bakit? Kasi nga, hanggang ngayon, nadadala ka pa rin. Nalilin lang
kaparin ni Satanas, yung mga kasinungalingan ni Satanas. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maniwala dyan. Amen? Dahil yan po ang pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway sa atin. Dahil ang totoo po, God cares for us. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi, no? God cares. Amen? No? Iniingatan tayo ng Panginoon Diyos. No? Kaya mga kapatid, hindi niya tayo nakakalimutan. Amen? So, ibig sabihin, yun po ang totoo. Kilala tayo ng Panginoon Diyos, iniingatan tayo ng Panginoon Diyos, mahal tayo ng Panginoon Diyos. Amen? Hindi niya tayo nakakalimutan. Di ba sabi niya, alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Ibig sabihin, God knows us better than our friends. Amen? At mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa asawa po natin. Kaysa sa asawa po ninyo. Mas kilala kayo ng Diyos kaysa sa asawa po natin. For example, no, si Ate Joy, Kuya Kens. Mas kilala ng Diyos si Ate Joy kaysa mas kilala ng Panginoon Diyos si Joy. Amen? Ganoon din po sa ating lahat. Mas kilala tayo ng Diyos, no, kaysa sa ating mga asawa. Amen? And syempre, mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa ating sarili. Maaaring hindi niyo po pakilala ang sarili mo. Mas kilala ka ng Diyos. Amen? Bakit po? Kasi, alam mo ba yung bilang ng buhok mo? Kahit sa'yo yan, alam mo ba kung ilan yan? Hindi, pero ang Diyos, alam niya. Kaya mas kilala tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Mahal tayo po, no, ng Panginoon Diyos. Amen? Kilala tayo ng Panginoon Diyos. Alam niya yung bilang ng ating buhok. No? The God who knows us so well will take care of us. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi, mahal ka ng ating Panginoon Diyos. Amen? Mahal ka ni Lord. Amen? Ngayon, nagtatanong ang Diyos, mahal mo ba ako, anak? Ngayon, nagtatanong ang Panginoon Diyos, mahal mo ba ako? Amen? So may plano po at layunin po ang Diyos, mga kapatid, sa kanilang mga buhay. At siya ang nagtutustos habang sila po ay nagsusumikap na maglingkod sa Kanya. Hindi sila isinugo upang itaguyod ang kanilang sariling kapakanan o mga agenda. Sila po ay isinugo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At habang sila'y tapat na gumagawa para sa Panginoon, maaari silang magpahinga sa katiyakang ang Diyos ang bahala sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at siya ang tumawag sa kanila at siya rin ang gagabay hanggang sa wakas. Amen? Kaya madali tayong malihis ng landas at makalimot sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Tayong mga iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Inampun na tayo sa pamilya ng Diyos. Tayo ay pag-aari niya na. Amen? Tayo ay inatasan na ipahayag ang Ebanghelyo. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. At hindi tayo narito upang itaguyod ang ating sariling pangalan o layunin. Habang tapat nating pinaglilingkuran po ang ating Panginoon, ayon sa kanyang banal na plano, makakapanatag tayong siya'y tutugon sa ating pangangailangan araw-araw. Amen? Hindi nito ibig sabihin po, no, na hindi na tayo kailanman mahihirapan o
masasaktan. Ngunit, ano po, ligtas tayo sa loob ng plano at kalooban ng Diyos. Yun po yung pangatlo na ating tinatamasan, no, na katiyakan. Nandun yung, ano yung una? Yung providence. Nandun yung pagsasaayos ng Panginoon Diyos. Ano yung pangalawa? Yung provision. Ano yung pangatlo? Ang plano ng Diyos. Amen? Ano po yung pang-apat? The power of God. Amen? No? Ang kapangyarihan ng Diyos. So habang nagsasalita po ang Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, pinaalalahanan niya sila tungkol sa makapangyarihang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Tulad po natin, hindi nila kayang lubos na maunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, nais ni Jesus na tiyakin sa kanila na siya'y may kakayahang maglaan at magpanatili sa kanila habang sila'y naglilingkod sa Israel. Ang soberanong manlilikha ang siyang magbibigay ng kanilang pangangailangan ayon sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan. Amen? So tiyak po, tiyak na ang Diyos na may kontrol sa mga ibon sa himpapawid ay kaya ring pamahalaan ang mga kaganapan sa kanilang buhay. Wala silang haharapin na hindi kayang hawakan po ng ating Panginoon Diyos. Kapag dumating po yung mga opposition, makakapanatag silang ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay higit sa anumang kapangyarihang laban sa kanila. Sa Diyos, walang imposible. Sabihin po natin, sa Diyos, walang imposible. Amen? Kaya madalas po nating banggitin, no, ang kapangyarihan ng Panginoon. Madalas po nating sinasabi na ito yung kayang gawin ng ating Panginoon Diyos. Ngunit, bihira nating ipamuhay. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ngunit, bihira nating ipamuhay ito na parang tunay nating pinaniniwalaan. Amen? No? Siya po ang tumindig sa kawalan at lumikha ng lahat ng bagay. Inanyuan niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ito ng buhay. Dinala ni Jesucristo ang ating mga kasalanan. Tinanggap ang parusang dapat ay sa atin. At namatay sa krus. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, inilibing siya sa isang inarkilang libingan. Ngunit, makalipas ang 3 araw, siya ay muling nabuhay sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. Amen? So pagkatapos nyon, siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama, kung saan patuloy siyang namamagitan para sa atin araw-araw. Bago siya umakyat po mga kapatid, nangako siyang ihahanda ang isang lugar para sa atin at babalik upang dalhin tayo roon upang makapiling niya magpakailanman. Babalik siyang muli na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian upang talunin si Satanas at ang lahat ng kumakalaban sa kanya. Amen? So, yan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ano pa kaya ang maaari nating harapin na hindi niya kayang tugunan? Amen? Sabi nga sa Ephesians 3:20-21, siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya ang kaluwalhatian sa iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Siya nawa. Amen? So, yun po. Ano yung pinakauna? Noon yung ating tinatamasa na katiyakan po natin. Amen? Yung, ano po yung apat na yun, no? So, sa the security for disciples na ating tinatamasa, no? Nakatiyakan. Una is the providence of God. Yung pangalawa, the provision of God. Yung pangatlo is the plan of God. And pang-apat is the power of
God. Amen? So, ito naman po sa ngayon mga kapatid, yung ang responsibility, no? The responsibility of men. Ito po yung pananagutan naman ng tao. Okay? Sabi diyan sa 32-33, kaya nga ang sinumang maghahayag sa akin sa harap ng mga tao ay ihahayag ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit, ang sinumang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. So, amen? So, ito po yung ating responsibility of men. Amen? So, matapos po, bigyan ni Jesus ng dagdag na tagubili ng kanyang mga alagad tungkol sa kanilang pagtatalaga sa paglilingkod, inihayag niya naman ang pananagutan ng bawat tao na magkaroon ng tamang kaugnayan sa Kanya. And alam ni Jesus ang kahalagahan ng gawain ng mga alagad at ang malalim na epekto ng pagtugon ng mga tao sa kanilang mensahe at higit sa lahat sa kanilang Panginoon. Amen? Ang tugon po ng tao kay Kristo ay hindi po basta personal na opinion lamang, kundi isang seryosong usapin na may panghabang buhay at walang hanggang epekto. Amen? Habang ang mga alagad ay isinugo upang ipahayag ang Ebanghelyo, ang bawat tao naman po ay may pananagutan kung paano siya tutugon sa katotohanan ng kaligtasan kay Kristo. Amen? So, ito po ay consider po natin itong bagay na ito, no? Yung the reception. The reception, yung kumbaga ang pagtanggap, no? Sabi diyan, whoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Amen? No? Andito po yung reception. Kumbaga po, ang pagkilalang tinutukoy ni Jesus ay may dalawa pong aspeto. Una, sa pakikinig ng mensahe tungkol kay Kristo bilang tagapagligtas at manunubos ng sangkatauhan. Amen? So, ang bawat tao po ay may pananagutang, tumugon at kilalanin si Jesus bilang Kristo. Yaong mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay siya ring kikilalanin ni Jesus sa harap ng Ama. Amen? Sila'y tatanggapin at pahahalagahan ng Ama batay sa kanilang pagtanggap at pag-amin kay Kristo. Amen? Katotohanan ito po, no? Ay hindi nagbabago at nananatiling mahalaga sa ating panahon. Amen? Ang sino mang nagnanais na tanggapin ng Ama ay kailangang kilalanin si Jesus bilang Kristo, bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Ipinakita rin ni Jesus ang pananagutan ng mga alagad na hayagang ipahayag ang kanilang pananampalataya sa Kanya bilang Kristo. So anuman ang kahirapan ng kalagayan, dapat silang maging handa na ipahayag si Jesus bilang Panginoon. Amen? Kaya tayo rin po ay may parehong pananagutan. Amen? Tayo rin po ay may parehong pananagutan. Dapat tayong maging handa. Sabihin po natin sa ating katabi, no? Dapat tayong maging handa at kilalanin si Kristo sa ating buhay. Amen? May buhay may buhay pa ba tayo? No? Amen? No, kilalanin si Kristo sa ating buhay. Sa salita at sa gawa. Hindi lang yung kilala ko si Kristo, pero wala sa gawa. Kaya dapat tayong maging handa na kilalanin si Kristo sa ating buhay. Amen? Salita at sa gawa. Hindi natin maaasahang tanggapin niya tayo. Aasahan natin tatanggapin tayo ni Kristo. No? Kung hindi naman tayo handang makilala, no, makilalang Kanya
Handang makilalang Kanya sa buhay na ito. No? Kumbaga, hindi tayo, nag-i-expect tayo na kilala tayo ng Panginoon Diyos. Ngunit dito sa lupa, hindi natin siya ipinakikilala. Or mismong hindi natin siya kilala. Amen? So ano po yung pangalawa? The rejection. Amen? The rejection. But whoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Amen. Ito naman po yung rejection, no? Yung pagtatakwil. Yan. Pagtatakwil. No? Sa Tagalog, ngunit ang sinumang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao, siya rin ay ikakaila ko sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kung totoo po, no, ang naunang pahayag ng Panginoon at tiyak nating alam na ito'y totoo, kung gayon, ang pahayag na ito ay gayon din katotoo. Amen? Yaong mga kikilala kay Jesus bilang Kristo ay tatanggapin ng Ama. At yaong mga itatakwil, siya ay itatakwil din niya sa harap ng Ama. Yaong mga tumanggi sa mensahe ng mga alagad ay tatanggihan din ng Panginoon. Amen? Ang mga nagtakwil kay Kristo sa buhay na ito ay hindi rin niya kikilalanin sa araw ng paghuhukom. Amen? So dapat nating tanggapin si Kristo, no? Si Jesus bilang Kristo. Amen? Na nagsisisi sa ating di pananampalataya at tinatanggap siya bilang Panginoon. Wala nang ibang daan po, mga kapatid, upang tanggapin ng Diyos, kundi ang pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya sa natapos na gawain ni Jesus, ang kanyang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, at ang tanging pag-asa natin para sa kaligtasan at pakikipagsundo sa Diyos. Yun po ang ating dapat ating sampalatayanan. Amen? So, ang ating walang hanggang hantungan ay nakasalalay sa ating kaugnayan kay Kristo. Naniniwala po ba tayo doon? No? Ang ating walang hanggang hantungan ay nakasalalay sa ating kaugnayan kay Kristo. Yun po. Amen? Kaya, what Christ is to you on earth. Amen? What Christ is to you on earth, that you will be to Christ in heaven. Amen? Okay po, no? Pwede po pa next. Kung nilagay ko. Yan. What Christ is to you on earth, that you will be to Christ in heaven. Okay? Tingin ko po, no? Whatever Jesus Christ is to you on earth, you will be to Him in the day of judgment. If He be there and precious to you, you will be precious and dear to Him. Amen? If you thought everything of Him, He will think everything of you. Amen? No? What Christ is to you on earth, that you will be to Christ in heaven. Amen? Kung ano po yung ginagawa natin para kay Kristo dito sa lupa, ganon din po ang gagawin niya sa atin. Kung pinahahayag mo si Kristo sa ibang tao, sinishare mo yung gospel, yung kaligtasan, yung ginawa ng Panginoong Jesus, at tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tatanggapin ka rin ng Panginoong Diyos sa harapan ng kanyang Ama. Ngunit, kung tinanggihan natin ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior, tatanggihan din niya tayo, itatakwil din niya tayo sa harap
ng ating Ama. No? Sa harap ng kanyang Ama. Amen? So, talatang ito po, mga kapatid, ay talagang nakakapagbigay sa atin ng aliw, ngunit nakakapag-comfort sa atin, no, bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Amen? So, ano po muna, no? Ano po yung ating napag-aralan ngayon? No? The security for disciples, the providence of God, the provision of God, the plan of God, and the power of God. Amen? Pangalawa is the responsibility of men, the reception and the rejection. Amen? No? Ito po yung nakakapagbigay po sa atin, nawa, ng comfort bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Amen? Kung meron man pong mga sinusubok sa atin habang tayo po ay naglilingkod, no, even our family, no, yung family po natin, tinatawanan na lang tayo kung ini-invite natin sila sa mga Bible study, mga prayer meeting, no, minsan yung iba tinatawanan tayo, no, hindi man tayo ini-ignore sa pamamagitan ng pagsasalita na yung vocal, pero yung hindi pagsin sa atin, hindi pinansin yung ating sinend na mga na pag-share sa kanila about the gospel, yun, ng family po natin. Ito po sinasabi ng Panginoon Diyos. Amen? Na mahal tayo ng Panginoon Diyos. Alam niya kung ano yung ginawa po natin, ginagawa po natin. Amen? Kaya ito po ay nakakapagbigay po sa atin ng comfort sa kabila ng mga hamon na pinagdadaanan po natin. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na magpasakop kay Kristo. Tinatanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga tumatanggap sa Kanya ay pinangakuan ng Kanyang pagkalinga at pagtutustos sa buhay. Sila ay tatanggapin ng Diyos dahil sa kanilang kaugnayan sa Kanyang anak. Ngunit ang mga nagtakwil kay Kristo ay hindi pinangakuan ng pagpapala at pagtutustos. Amen? Ng Diyos. At sila'y itatakwil din ni Kristo sa harap ng Ama. Amen? So, nasaan po ba tayo sa araw na ito? Amen? Naniniwala po ba tayo sa ginawa or natapos na gawain ni Kristo para sa kaligtasan, para sa ating kaligtasan? Ikaw po ba? Tanungin po natin ating sarili ngayon, mga kapatid. Ikaw ba ay tunay na committed sa paglilingkod sa Kanya? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ikaw ba ay tunay na committed sa paglilingkod sa Kanya? Handa ka bang ipahayag ang iyong pananampalataya sa harap ng maraming tao? Amen? So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salita na narinig namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa comfort, Panginoon Diyos. Sa kalakasan at sa katiyakan, Panginoon, na niremind niyo po sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Na naniniwala kami na yung providence mo, Panginoon, yung provision, O Diyos, yung plano mo, Panginoon, tigit yung kapangyarihan. Lord, patawarin niyo po kami na yung unang-unang reaksyon namin sa mga bagay, Panginoon, ay pag-aalala. Nagwo-worry kami, Panginoon, madalas. Na kahit marami na kaming narinig at napatunayan, Panginoon, na
ang pag-aalala ay sayang lang ito sa oras. At walang maibibigay sa amin na maganda, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Dahil pinakita nyo, niremind nyo sa amin ngayon, Panginoon, na mas higit kami kaysa sa maya, Panginoon Diyos. Maraming salamat, O Diyos, dahil pinakita niyo po sa amin ngayon na lubos kang nalubos po kayong nag-aalala sa amin. What I mean is yung inaalagaan mo po kami, Panginoon. Nalubos ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa amin. Naniniwala kami, O God, na Ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Bago niyo po kami tinawag sa ganitong ministry, Panginoon, nakaplano na po, Panginoon. Nandun na po yung pagsasaayos niyo, Diyos. Nandun na po yung mga gagamitin namin sa aming pagmiministeryo, O Diyos. Tigit sa lahat, ng iyong kapangyarihan. Kahit gaano man kalaki o karami, Panginoon, ang problema o tatahakin naming mga pagpe-persecute sa amin, Panginoon, mas higit pa rin ang iyong kapangyarihan, O God. Dahil ikaw ang may kontrol sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagbibigay sa amin ng lakas na loob upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod namin, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami na maibahagi namin unang-una sa aming pamilya, Panginoon, ang kaligtasan na natanggap namin, Panginoon, mula sa iyo. Dalangin ko, O God, na yung mga natutunan namin ay maibahagi ko, Panginoon, namin, Panginoon, sa bawat tao na makakasalamuhan namin, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pasasalamat. Sa iyo lamang, Panginoon Jesus. In Jesus' name. Amen.